Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo po sana akong Jam. Ang isi-share ko sa inyo ay kwentong bayan o urban legend sa lugar namin. Kasama na rin dito yung karanasan ng mga magulang ko na masasabi kong maaaring katibayan na totoo nga yung mga haka-haka noon. Sir, hindi ko na lang ibibigay ang eksaktong lokasyon kung saan naganap ang mga kwentong ibabahagi ko. Dahil mismong LGU namin ay tinatanggi raw ito noon pa. Baka sumabit pa ako at madamay pa yung channel nyo. Kaya bibigyan ko na lang ng ibang pangalan ang mga lugar at taong sangkot dito. Sana po ay maunawaan nyo. Bata pa lang ako ay madalas ko nang marinig ang mga chismis tungkol sa lumang palengke na kung tawagin namin ay lumang bayan. Noong wala pa yung bagong palengke o bagong bayan, ay sa lumang bayan daw talaga ang sentro ng lahat. May daw kasi hindi pa ako buhay ng mga panahon na yon. Dinarayo talaga ng maraming tao yung lumang bayan dahil naroon na lahat. Pati mga taga-Karatig Bayan ay doon namamalengke dahil garantisadong kompleto ang paninda. Pero kahit gaano pa yun kasikat, ibang usapan naman kapag sumapit na ang gabi. Talagang walang inaabot ng dilim sa lumang bayan. At ang dahilan? May aswang daw sa lumang bayan. At ang gabi ay oras niya para magtinda ng karne ng tao. Taong 2009, nang makaisip ang mga magulang ko na magtayo ng negosyo. Balak nilang magtinda ng mga gulay at prutas sa palengke. At dahil nalaman nilang mas mura ang renta sa espasyo sa lumang bayan kaysa sa bago, edi sa luma sana sila kukuha ng pwesto. Pero dahil sa mga negatibong usapin tungkol sa luma noon, ay naisip nila nanay na magpa-feng shui muna para malaman nila kung saan magandang pumwesto at kung tama bang gulay nga ang kanilang itinda. Ang akala pala noon nila nanay, papayuhan lang sila ng feng shui master para sa mga bawal at dagdag pampaswerte. Pero nung matignan nito yung lugar, bigla raw itong natigilan. "Nakakita na ako ng iba pang lugar na may negatibong enerhiya," sabi raw noong matanda. "Pero iba ito. Hindi lang masama ang daloy ng chi. May kung anong mas madilim na puwersa dito." Nagdalawang isip na agad ang mga magulang ko. Hindi nila alam kung tutuloy pa ba sa pag-upa sa lumang bayan. Okay sana yung murang upa sa pwesto. Kaso nakakabahala ang mga sinabi ng feng shui master. Sabi pa raw nito, kung itutuloy nila ang pagnenegosyo roon, baka hindi lang swerte ang mawala sa kanila, kundi maapektuhan pati ang aming pamilya dahil nga sa malalakas na negatibong enerhiya doon. Alam nila nanay at tatay kung ano ang pangit na nakikita ng feng shui master sa lumang bayan. At yun ay walang iba kundi ang haka-haka na may aswang na matadero sa palengke. Ilang taon na ang nakalipas. Sa totoo lang ay wala naman ni isang nakakakilala sa mataderong yon. Wala ring nakakaalam kung saan ito nakapwesto noon. Dahil noong 2009 ay halos 30 taon na ang lumipas mula nang unang marinig ang usap-usapan tungkol dito. Sa paniniwala ng mga matatanda rito sa amin, tuwing gabi lang lumalabas yung matadero para magtinda sa pwesto nito na ang nakakaalam ay mga kapwa aswang lang niya. Noon daw ay talamak ang bali-balitang mga nawawalang tao sa bayan at Karatig probinsya. Mga batang gala, mga lasing na nawawala, mga ginagabi sa trabaho na hindi na rin nakakauwi. Pero dahil wala namang ebidensya na magpapatunay na aswang nga ang dumukot sa mga taong nawawala, ay nananatiling chismis lang ang lahat. Nagdesisyon ng mga magulang kong huwag nang ituloy ang pagkuha ng pwesto sa palengke. Sabi ni tatay, sa bagong bayan na lang sila hahanap ng mauupahan. At least doon, kahit medyo mataas ang renta, ay wala namang madilim na kasaysayang bumabalot. Pero syempre magpapa-feng shui pa rin muna sila. Hindi ko alam kung dahil lang sa takot o may bumabalot talagang misteryo sa lumang bayan. Pero ilang araw matapos ang babala ng feng shui master, may narinig kaming bagong usap-usapan.
may mga nakakita raw ng mga kakaibang anino sa palengke. Tuwing gabing wala nang nagtitinda at tanging mga tagalinis na lang ang naroon. Sabi naman ng iba, matagal na raw may nagpaparamdam sa palengke. Mga multong hindi matahimik o baka yung mga aswang na suki noong matadero. Mabalik tayo sa hinihinalang aswang sa lumang bayan. Kaya raw lalong lumakas ang chismis ukol doon ay dahil sa naging insidente na may foreigner na napag-alaman na kumakain ng karne ng tao. Pero ang twist noon ay hindi siya aswang o kanibal talaga. Hindi lang niya alam na karne ng tao ang kinakain niya dahil binibili niya yon sa lumang bayan. Ang kwento nila nanay tungkol doon sa foreigner na tawagin na lang nating Gary. 14 na taon na itong naninirahan sa Pilipinas nang magkaroon ng pagbabago sa kanyang katawan. By the way, wala daw pong asawa si Gary. Mag-isa lang siyang namumuhay sa apartment na nirerentahan niya malapit sa lumang bayan. May katulong lang daw ito na dumarating tuwing Sabado o Linggo para maglinis at maglaba. So ayun nga po, nagkasakit itong si Gary makaraan ng 14 na taon na paninirahan sa bansa. Sa simula ay inakala ng mga doktor na Parkinson's disease ang sakit nito dahil sa panginginig ng katawan at unti-unting paghina ng kanyang kakayahang magsalita at maglakad. Nagbalik pa raw ng US si Gary para sa mas detalyadong pagpapacheck up dahil nagtataka siya sa labis na bilis ng deterioration niya. Pero matapos ang masusing pagsusuri ng mga Amerikanong doktor ay natuklasan nilang hindi pala Parkinson's ang sakit ni Gary, kundi isang napakabihirang sakit na kung tawagin ay kuro. Natatandaan pa ni tatay ang pangalan ng dumapong sakit kay Gary dahil kakaiba nga raw ito at wala halos nakakaalam dito sa lugar namin. Sinearch ko kung ano yung kuro at ito ang nalaman ko. Ang kuro pala ay isang sakit na dulot ng priyon. Ang priyon ay isang uri ng proteinang may kakayahang sirain ng utak. Ito raw ay kalimitang lumalabas sa mga tribong kumakain ng karne ng tao o mga kanibal. Halimbawa sa kanila ay yung sa Four Tribe na naninirahan sa Papua New Guinea, kung saan doon din unang natuklasan ng sakit. Nakukuha ang kuro sa pagkain ng utak o laman ng tao at yun ang naging sanhi ng mabilis na pagkalat ng sakit. Gulat na gulat daw si Gary nang malaman ang resulta ng test sa kanya ng mga doktor sa US. Pati naman sina nanay at iba pang taga rito sa amin noon ay nagulat din at natakot. Ayon kay Gary ay sa tinagal-tagal niya sa Pilipinas ay hindi pa siya muling nakakapangibang bansa at lalong hindi siya bumisita sa Papua New Guinea at lalong wala siyang record ng sadyang pagkain ng karne ng tao. Nasusuka pa nga raw ito kapag naaalala yung sakit niya. Litong-lito siya kung paano niya nakuha ang karamdamang yon. Doon na nagsimulang lumabas ang mga haka-haka. May mga nagsasabing maaaring sanhiyo ng pagkain niya ng street foods, pero hindi naman daw nakukuha ang kuro sa pagkain ng karne ng hayop. Tanging sa karne ng tao lang talaga ito nakukuha. Umira lang pagiging detective ng mga kapitbahay ni Gary at inanalisa ang sitwasyon. Tuwing umaga kasi ay nakikita siyang nagmumula sa palengke. May bitbit na supot ng sariwang karne, pero walang nakakaalam kung saan mismo siya bumibili. Sabi pa raw ng isang tindero ng karne ng baboy, sa ilang taon na raw niyang nagtitinda roon, ni minsan ay hindi niya siya naging suki. Dagdag pa raw nito ay kahit yung mga katabi niyang karnihan, hindi niya binibilhan. Pero araw-araw may dala siyang karne. Ewan ko kung totoo o chismis lang talaga. Pero may mga nagsabi raw na may ilang tao ang nakakita kay Gary na pumapasok sa isang lumang bahagi ng palengke, sa isang sulok na halos hindi na napapansin ng karamihan. Doon daw ito nanggagaling, tapos kapag lumabas ay may bitbit ng karne. Pero kapag tinanong naman yung mga nagkukwento kung saan yung sulok ng palengke na tinutukoy nila, ay wala namang maituro. Kapag naman tinatanong ng mga kaibigan niya si Gary
kung saan siya bumibili ng karne. Hindi na siya makasagot. Natutulala na lang daw ito at parang hirap na hirap alalahanin ng mga bagay-bagay. Kahit nga raw yung kapapangyari pa lang ay nakakalimutan na niya agad. Naging sobrang makakalimutin siya. Parang lumulubog na sa sarili niyang mundo. Kahit pilit siyang tinatanong ng mga kaibigan at noong kasambahay niya na naging stay-in na para maalagaan siya, ay wala siyang maisagot sa mga ito. Ang nakakapagtaka lang ay naaalala naman niya ang madalas niyang marinig tuwing gabi. Sabi raw ni Gary ay may tumatawag sa pangalan niya at kumakatok sa kanyang pinto. Gabi-gabi raw ay naririnig niya sila. May bumubulong sa bintana. May tumatawag sa pangalan niya. Pero hindi niya naman malapitan. Masyado raw siyang mahina. Pinayuhan ito ng kanyang kasambahay. Natawagin na lang nating Mira na huwag pansinin ang mga naririnig niya. Natatakot na rin daw noon yung si Mira dahil may palagay ito na aswang ang naririnig ng kanyang amo. Palibhasa nga kasi ay nagkasakit at mahina na. Baka raw napakabango na para sa mga ito ang amoy ni Gary. Tapos parang nagde-deteriorate din ang kaisipan ni Gary, kaya napakadali nitong mauto. Mabuti na lang nga at nahihirapan na itong lumakad, kaya hindi na makatayo mag-isa at mabuksan ang pinto kapag may tumatawag daw sa kanya. Pero isang gabi, nakarinig na rin si Mira ng malalakas na katok sa pintuan. 10 oras yun ng gabi at wala naman siyang alam na mambubulahaw sa amo niyang may sakit sa ganoong oras. Isa pa ay para na raw desperado yung kumakatok na halos pahampas na ang ginagawa, kaya nakadama siya ng pagkabahala. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang may nakatayong figura sa labas. Masyadong madilim para makita ang mukha noon, pero ang hubog ng katawan nito ay hindi yung sa normal na tao. Ang kumakatok daw sa labas ay napakapayat, halos butot balat at may mahahaba pero payat na mga daliri sa kamay na parang matutulis na kalawit. Napaurong daw si Mira at naalala agad ang amo niyang may sakit. Nakita niyang gumalaw ang figura. Parang hindi ito naglalakad kundi tumudulas daw sa lupa, papalapit sa bintana. Lumagabog ang kaba niya nang marinig niyang bumubulong ito. "Buksan mo ito, gutom na ako." Mangiyak-ngiyak at takot na takot siyang umatras. Pinuntahan daw nito si Gary na mahinang umuungol habang nakahiga sa kama. Parang wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Parang nang mga sandaling yun ay sadyang para kay Mira ang pagpaparamdam at hindi sa amo niya, dahil mahimbing pa rin itong natutulog. At dahil sa pangyayaring yun ay kumuha na raw ng isa pang kasambahay si Gary para mabawasan ang takot nila at para na rin hindi nahihirapang mag-isa si Mira sa pag-aalaga sa amo niya. Nung mga sumunod pang araw ay lalo lang daw lumala ang kondisyon ni Gary. Hindi na ito makalabas ng bahay. Wala na itong lakas na tumayo kahit pa inaalalaya ng 2 kasambahay. Ni hindi na raw nito maiangat ang ulo, kaya lagi na lang nakahiga o nakaupo. Ang lagi nitong sinasabi ay may tumatawag sa kanya at kumakatok sa pinto. Bantay na bantay ito nila Mira dahil minsan daw sa kabilangan ng panghihina ng amo ay magugulat na lang sila ng kapwa niya kasambahay dahil makikitang bumabangon si Gary mula sa kama at lumalapit sa bintana o sa pinto na parabang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Buong araw bantay sarado ni Mira ang amo. Pero isang umaga ay natagpuan na lang nilang nakabukas na naman ang bintana ng kwarto ni Gary. Nakahiga ito sa kama, nakanganga at wala ng buhay. Walang nakakaalam kung paano ito namatay, pero ang paniniwala ay sanhi yun ng kanyang malalang karamdaman na mula sa pagkain ng karne ng tao, at hindi na nga niya nasabi kung saan siya bumibili ng karne. Ang pinagtataka raw nila nanay at ng iba pa noong mga panahon na yun
bukod pa sa kung saan nakakabili ng karne ng tao si Gary, ay kung bakit siya binebentahan. Sabi nga kasi sa chismis, ay gabi lang nagtitinda yung mataderong aswang na wala naman talagang nakakakita o nakakakilala. So paano nakakabili si Gary? At ano ang intensyon noong nagbebenta sa kanya? Balak ba siyang hawahan? O kaya ay patayin? At kung balak siyang hawahan, bakit din? Dahil ba sa isa siyang foreigner na posibleng magpakalat ng pagiging aswang sa bansang pinagmulan niya? Pero wala namang balita na naging aswang nga siya. Di ba nga at ayon sa kasambahay niya ay inaaswang pa ito. Sa paniniwala pa nga raw ng iba ay baka aswang din ang tuluyang pumatay kay Gary kung hindi man yung kakaiba niyang sakit. Sa pagkakatuklas sa sakit ni Gary ay humina raw ang bentahan ng karne ng baboy noon sa lumang bayan. Palibhasa nga ay walang umaamin kung sino ang mataderong aswang, kaya pinangilagan na lang ng lahat ang tindero ng baboy. As in, humina raw talaga ang bentahan noon na para bang may foot and mouth disease na kumakalat. Yung mayayaman naman daw ay nagpapacheck up pa para malaman kung may posibleng signs na rin sila ng naging karamdaman ni Gary na kuro. Ang sabi kasi, lumalabas lang ang sintomas ng kuro mahigit isang dekada pagkatapos makatikim ng karne o utak ng tao. Nagkaroon daw ng prosesyon sa kabayanan para ipanalangin ang kaligtasan ng mga tao sa amin. Nagkaroon din ng paghahanap sa aswang. Gabi-gabi ay may gumagalang mga barangay tanod. Ang lumang bayan ay naging pugad ng mga nagpakilalang tumutugis sa mga aswang tuwing gabi. Pero wala namang nakahanap sa aswang na matadero. Gayunpaman ay may mga pagkakataong inakala na mahuhuli na ito dahil totoong may mga hindi kilalang tao na namamataan sa lumang bayan pagsapit ng gabi. Minsan pa nga raw ay nagkagulatan na lang ang mga barangay tanod at dalawang lalaki na may dala pang bayong. Wala raw nakakita na dumating yung dalawang lalaki na yon sa palengke. Basta bigla na lang daw sumulpot sa loob at kasalubong ang mga tanod. Noong tatanungin daw ng mga tanod kung ano ang ginagawa sa palengke sa 10 oras ng gabi, bigla raw sumibat at bumira ng takbo. Hinabol ng mga tanod at nagradyo pa sa mga kasamahan sa labas ng palengke. Pero pagliko raw sa isang pasilyo ay nawala na lang na parang bula ang mga yon. Pati yung mga nakabantay sa labas ay hindi rin nakita ang dalawang estranghero. Lalo tuloy tumibay ang hinala na totoong may mataderong aswang at yung mga lalaki ay posibleng mga suki nito. May dala pa nga kasing bayong. Pero namuti na lang ang mga mata ng naghahanap ng aswang ay hindi nila yun natagpuan. Ang mga palatandaan lang ng mga naghahanap na nasa paligid na ang aswang ay yung mga kakaibang ingay at huni na kanilang naririnig. Sabi pa raw ng iba ay biglang may susulpot na aso o pusang itim na kapag hinabol ay napakabilis na tumakbo at nawawala agad. Gayunpaman ay hindi sumuko ang mga tao sa paghahanap sa aswang na nagbenta di umano ng karne ng tao kay Gary. Alam ng lahat na nasa paligid lang ito at nagtatago. Maaaring gumagamit daw ng tagabulag at nagpapakita lang sa mga suki nito at taong gustong pagbentahan. Sirang-sira daw talaga ang negosyong karne ng baboy at maging baka ng mga panahon na yon. Hanggang sa sobrang kadesperaduhan ng ilang tindero at matadero sa malaki nilang pagkalugi ay naghanap na ng albularyo at antingero ang mga ito na makakapuksa sa aswang na hadlang sa negosyo nila. Dalawang lalaki ang sumagot sa panawagan noong mga tindero. Hindi raw mga albularyo o antingero ang mga yon, pero may nalalaman sa mga bagay-bagay na hindi karaniwan. Sabi ng iba ay wala raw kahit na anong gamit yung dalawang lalaki noong gabi na pumunta sila sa lumang bayan para di umano hanapin yung mataderong aswang. Tuloy ay walang naniniwala na kaya ng mga ito na harapin yung aswang. Dahil mga dayo ay
Sinamahan sila ng mga barangay tanod na pasuki ng lumang bayan. Gabi na nga noon at wala nang bukas na mga pwesto. Nag-ikot-ikot ang mga ito sa may karnihan. Pagkatapos ay ganito raw ang nangyari base sa kwento ng mga tanod. Kumuha ng isang karton yung dalawang lalaki. Pagkatapos ay nilatag at hinigaan ito noong isa. Tawagin na lang natin sila na Joel at Freddy. Si Joel yung nahiga sa karton at si Freddy naman ay nakatayo lang habang pinapanood si Joel na mahiga at matulog. Sabi ni Freddy sa mga tanod ay papasukin daw ni Joel ang lagusan na ginawa noong aswang na matadero. Nasa harapan lang daw nila yon pero hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. At sa mga sumunod na sandali ay wala naman daw nangyayari. Parang tinulugan lang talaga sila ni Joel at si Freddy naman ay nakatunganga lang dito. Hanggang sa ilang sandali pa ay may naaamoy ng usok ang mga tanod. Akala raw ng mga ito ay may sunog na. Pero sabi ni Freddy ay kagagawan yun ng aswang. At bilang patunay nga ay nakita nilang may manipis na usok na lumalabas sa katawan ni Joel. Maya-maya ay may lumabas na dugo sa ilong ni Joel. Ang ginawa ni Freddy ay nagsenyas ng kung ano-ano at nilapat ang palad sa dibdib nito. Nagkakatinginan na lang daw ang mga tanod dahil nawiwirduhan sa dalawang lalaki, pero pinabayaan na lang ang mga ito. Ilang minuto ang nagdaan ay may naaamoy silang napakalansa na hindi malaman kung saan nanggagaling. Maya-maya pa ay dumilat na si Joel at bumangon. Pinakita nito ang kamay na naglalangis at napakalansa rin noon na parang doon nagmumula yung mabahong amoy. Sabi ni Joel ay langis daw yun ng aswang na matadero na sa wakas ay napatay na nito. Siyempre walang makapaniwala sa sinasabi niya dahil wala naman siyang ebidensya. Pero sa kwento pa raw nito ay matanda na ang mataderong aswang. Payat pero matalim ang mga mata. Nakalatag na raw sa pwesto nito ang mga piling bahagi ng katawan ng tao na binibenta niya kagaya ng atay at puso. May mga sanggol pa raw ito. May patay at buhay pa. Pero naghihingalo na rin dahil may mga putol ng bahagi. Wala pa raw itong customer noong gabing yon dahil medyo maaga pa para sa mga aswang. Mag-isa lang ito sa nag-iisa ring pwesto. Hinihiwa ang karne ng tao na parang normal lang yon. Sariwa pa nga raw, sabi ni Joel. Mapula at ang amoy ay hindi maipagkakamaling tao talaga. Iba ang lansa. Sabi ni Joel, hindi nagtagal ay nagkatinginan sila noong aswang. Kinuha raw niya ang isang bote ng langis sa kanyang bulsa at inihagis sa sahig. Sa isang iglap ay kitang-kita na niya ang tunay na anyo ng aswang. Kulubot ang balat, matangkad at payat. Mahahaba ang mga daliri at matutulis ang ngipin. Biglang sumugod yung aswang. Mabilis ito kahit matanda na, pero handa si Joel. Mabilis daw siyang umilag at may hinugot na kutsilyong may nakaukit na orasyon. Tinaga niya yung aswang pero hindi ito tinablan. Ang kunat ng balat. Nagwisik daw si Joel ng banal na langis sa aswang. Doon lang ito napasigaw ng umusok na ang balat. Parang sinusunog ng hindi nakikitang apoy. Nagsimula raw mangisay yung aswang pero hindi agad bumigay. Sa halip, bumaling ito sa pwesto ng mga karne at may kinuha sa ilalim ng mesa. Isang maliit na bote na may itim na likido. Ininom yun ng aswang at nanumbalik ang lakas nito. Mas bumilis. Muntik na nitong abutin si Joel kung hindi lang siya agad nakailag. Pero yung ugong ng hangin na gawa ng pag-atake nito ay para daw siyang sinalya. Doon nagdugo yung ilong niya. Sabi raw ni Joel, doon na siya nakaramdam ng takot. Pero natulungan naman daw siya ni Freddy sa orasyon nito. Ilang beses niyang tinaga, sinilaban ng langis, binugahan ng orasyon yung aswang. At sa huli, nasaksak niya ito sa dibdib
diretso sa puso. Hindi raw ito agad namatay. Nanginginig pa at nagpipilit bumangon. Pero unti-unti itong natutuyo hanggang sa naging abo na lang. Ang ganda ng kwento ni Joel. Pero yung mga tanod ay hindi naniniwala. Para daw eksena galing sa pelikula. Pero wala namang maipakitang pruweba. Wala naman daw dalang mga gamit. Pero noong nakalaban di umano ang aswang, may mga bote at pagtagang binabanggit. Kinabukasan kumalat ang balita. Napatay na raw ang mataderong aswang. Yun nga lang ay walang maipakitang ebidensya na wala na nga ito. Walang nakita ni isang patak ng dugo, ni isang bakas ng kamatayan nito. Pero may mga nagkwento. May ilan daw sa mga nakapwesto malapit sa sinasabing lagusan ng aswang ay nakakarinig nga ng mga kaluskos kapag magsasara na sila sa gabi. May mga ingay raw na parang may nag-aayos o kung ano, pero hindi nila nakikita kung saan nagmumula ang ingay. May ilan pa nga raw na nagsasabing may naaamoy pa silang malansa, pero dahil karni nga ang paninda nila ay iniisip na doon nagmumula ang lansa. Minsan nga raw ay akala ng mga ito na sira na ang kanilang paninda. Dinagdag pa raw ng isang tsismoso, kinaumagahan pagkatapos mapatay daw ni Joel yung aswang, parang may naaamoy pa silang sunog na laman. Ngayon kapag may nagtatanong kung may pwesto nga ba ng aswang sa palengke, iba-iba yung sagot ng mga tao. Yung iba tatawa lang, yung iba tatahimik na lang. Sina Joel at Freddy ay umalis pagkatapos silang bayaran sa halagang napagkasunduan nila ng mga tindero. Sabi nga raw ng mga tao noon, parang nagancho lang noong dalawa yung mga tindero. Baka raw budol-budol yung mga yon. Pero ano pang magagawa? Nangyari na. Napaniwala nila ang mga tindero ng karne na napatay nga nila ang aswang. Pero yung bentahan ng karne ay hindi pa rin naging kasing sigla ng dati. Hanggang sa kagaya ng iba pang chismis, namatay na lang din ang issue. Nakalimutan ng mataderong aswang at ang kakaibang karamdaman na kinamatay ni Gary. Bumalik din sa normal ang bentahan ng karne. 2 taon ang nagdaan at sinimulan ng planuhin ng bagong bayan. Malapit lang sa lumang bayan ang pwesto noon dapat. Pero noong magsimula ang paghuhukay ay may nahukay na ilang piraso ng buto ng tao. Siyempre kinailangan ng itawag yun sa pulis para maimbestigahan. Akala ng mga tao ay yung putol-putol na buto lang na yun ang makikita. Kaso noong nakialam na ang mga pulis at maghukay pa ng konti, ay natuklasan na mas marami pa palang buto at bungo ng tao ang nakalibing sa bahaging yun. Mass grave pala. Napakarami pang putol na buto at basag na bungo ang nahukay. At hindi lang basta putol-putol, parang sinadyang hatiin sa maliliit na bahagi. Parang tinadtad. Kumalat ang balita. Ang mga butong yun daw, ang mga buto ng biktima ng aswang na matadero. Yung mga taong nawala ng bigla. Yung mga hindi na nakauwi. Yung mga pinaniniwalaang nabiktima ng aswang. May mga pamilya na dumating, naghanap ng nawawala nilang mga mahal sa buhay. Yung pagkarami-raming buto ay gustong ipa-DNA test para malaman kung magkamag-anak ba sila. May mga nagsabing dapat hukayin pa ang iba pang bahagi ng lote. Baka raw kasi mas malawak pa pala ang mass grave. Ang siste, hindi natuloy ang pagtatayo ng bagong bayan sa pwestong yon dahil kinordonan ng mga pulis para sa mas malawak pang investigasyon. Sabi nila nanay, hanggang ngayon daw ay iniimbestigahan pa ang mga buto. Pero yung mass grave ay binakuran na ng matataas na yero. At kung minsan ay nakikita pa nga namin na may pumupuntang mga pulis doon. Natuloy pa rin naman yung bagong bayan, pero nasa kabilang kanto na lang ng lumang bayan. Natuloy rin ang pagkuha ng pwesto nila nanay sa bagong bayan. Sa ngayon ay may gulayan kami roon at maayos naman ang benta. Hindi naman nalugi ang lumang bayan. Patuloy pa rin ang buhay roon. At ngayon nga ay
May mga 24 hours ng open na tindahan at kainan doon. Paminsan-minsan daw ay may mga paramdam at nakikitang mga anino o kung ano paman. Pero wala namang sobrang lala. May mga nagsasabi na kung ano man ang kababalaghan ngayon sa lumang bayan ay hindi na kasing nakakatakot ng dati. Baka nga totoong napatay na ni Joel ang mataderong aswang. Tawagin niyo na lang po akong Ellie, Sir Neb. Lumaki ako sa palengke at ang nakamulatan kong buhay ay ang pagtitinda ng mga handicrafts ng tita ninita ko. Hindi ko na maalala kung kailan ako natutong tumao sa tindahan. Dahil bata pa lang ako ay maasahan na ako ng tiyahin ko sa pagbebenta at pagsisales stock. Nung pumasok ako noon sa daycare center ng aming barangay ay puring-puri ako ng aming guro. Magaling kasi ako sa math. Hindi rin ako nahihiyang magpakilala o kaya ay mag-perform sa harap ng klase kahit na 4 na taong gulang pa lang ako. Biba raw ako dahil sa environment na nakalakihan ko. Tuwang-tuwa tuloy ang tita ni Nita sa akin. Babanggit ko lang din na wala talaga akong nakilalang tunay na ina. Sa pictures ko lang nakikita ang nanay ko na nakakatandang kapatid ni tita. Noon daw ay magkatulong sina tita at nanay sa pagpapatakbo ng business nila na handicrafts. Binana pa nila yon sa lola ko na hindi ko na rin nakilala dahil namatay sa isang misteryosong karamdaman. Ang sabi ni tita, may kaya sa buhay ang tatay ko. Nung mabuntis ang nanay ko ay naglaho itong parang bula. Galit na galit daw ang nanay ko at ang sabi ay hahanapin ito ang aking ama kapag ako ay naisilang na. Ganoon nga ang ginawa ng nanay ko. Iniwan niya ako sa tiyahin ko para hanapin ang aking ama. Pagkatapos ay hindi na siya nagbalik pa. Siguro dahil hindi ko naman naranasan ang magkaroon ng isang ina. Kaya kahit na nalaman kong hindi pala normal ang sitwasyon ko ay hindi ko siya hinahanap. Hindi rin ako galit sa kanya. Wala lang. Sapat na sa akin ang tita ko. At kahit tinutokso akong ulila ng mga kalaro ko noon ay hindi ako nalulungkot o naaawa sa sarili ko. Hindi nila ako mapaiyak. Sa kabilang banda, yun nga at sapat na sa akin si tita at kung ano ang naibibigay niya. Hindi ako nagkulang sa pangaral, pagmamahal at maging sa material na bagay. Masaya ako sa buhay namin ni tita. Mahal namin ang isa't isa. At sabi pa nga niya ay ako ang kanyang lucky charm. Swerte raw ako sa negosyo. Pero alam kong sabi lang yon ni tita. Alam kong may pampaswerte nga siyang talaga. Pero hindi ako yon. Maniniwala ba naman kayo na may stable kaming pamumuhay kung aasa lang kami doon sa maliit na business ng tita ko sa lumang palengke? Oo, mahusay siya at magaganda yung mga gawa niya. Artist itong si tita, walang duda. Pero hindi araw-araw na may bumibili ng mga ganitong klaseng produkto. Hindi gaya ng mga pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Mabuti nga ngayon at nauso na yung mga online shop. Kaya nakakapag-post na rin kami ng mga paninda doon. Pero yung tumagal ng ilang dekada ang ganitong negosyo, ewan ko nga lang. Sir Neb, sa totoo lang kasi ay may orasyon, ritual at agimat na ginagamit si tita. Nagamit pa nga raw ng aking lola noong nagsisimula ang negosyo. May kaalaman si tita ni Nita sa mga ganyang bagay dahil pinasa sa kanya ni lola ang kaalaman nito sa pangkukulam at pambabarang. Nilagyan nila ng gayuma ang aming tindahan para maging lapitin ng mga mamimili at yun ang totoong lucky charm. Wala namang nagsususpecha sa amin. Hindi siya gaya ng ibang tinderang kapitbahay. Tahimik lang siya, palangiti at walang kaaway. Ayaw raw ni tita na magkaroon ng kaaway kasi praning siya. Pakiramdam daw niya kapag nagkaroon siya ng kaaway ay hindi na siya ligtas dahil gagawan siya ng masama. Kaya bago pa siya madisgrasya ng kanyang kaaway ay uunahan na raw niya ito ng kulam o barang.
Akala ko joke lang yon ni tita. Pero noong 16 years old ako, ay nalaman kong seryoso pala siya. May altar sa bahay si tita na hindi kagaya ng sa iba na puro poon lang ang nakalagay. Yung kay tita, may mga garapon sa ilalim ng lamesa. Minsan nga ay nakakita pa ako sa likuran ng mga garapon ng isang ahas na dumaan. Mapapasigaw na sana ako, pero lumingon sa akin yung ahas. Pagkatapos ay may narinig akong maliit na boses. "Huwag kang maingay. Baka magalit si Ninita kapag naalaman na nagpakita ako sa'yo." Hindi ko alam kung bakit nanahimik nga ako noon. Pero makaraan ng ilang araw ay nangyari na nga yung insidente kung saan naggamit ni tita ang mga nalalaman niya. Mga handicraft lang talaga ang paninda namin. Pero noong panahon na nangyari ang kwentong ito, ay nagdagdag kami ni tita ng peanut butter at kesong puti sa paninda. Kami lang din ang gumagawa noon. At syempre pa, para tangkilikin ito ng aming mga customer, edi tinadasalan ni tita. Wala namang masamang sangkap o ano. Orasyon lang na pampaakit ng mamimili at pampasarap ng lasa. Ilang linggo pa lang yata kaming nagtitinda ng palaman. Nang isang araw ay nakaramdam ako ng hindi maganda. Para akong masusuka at lalagnatin. Hindi ko pinansin ang nararamdaman ko. Pero si tita, alerto agad. Dahil yata sa kakayahan niya kaya alam niyang may mali sa akin. Pinauuwi niya ako para daw makapagpahinga muna. Pero hindi ako pumayag. Bakasyon noon, kaya nakakatulong ako sa tindahan. Maya-maya ay lumapit sa pwesto namin si Mang Fred, yung tagabantay sa harap ng palengke. Sabi niya ay kailangan naming dumaan sa inspeksyon. Ang panindang palaman namin talaga ang tinutukoy niya. Naramdaman ko agad ang pagbabago sa hangin. Lalong sumama yung pakiramdam ko. "May reklamo raw." Sambit ng matandang sabi ni tita ay dati raw utusan ni Lola sa pagbili ng sigarilyo noong ito ay bata pa. Sumakit daw yung tiyan ng pamangkin ni Mayor dahil sa kesong puti na binili rito. Hindi agad nagsalita si tita. Tumigil lang siya sa paglalagay ng mga bracelet sa harapan ng estante at tumingin sa akin na parang may binabasa sa mukha ko. Tinanong ni tita kung sino sa mga kilalang pamangkin ni Mayor ang nagrereklamo. Joanna raw ang pangalan, sabi ni Mang Fred. Tumangu-tangu lang si tita bago muling tinuloy ang pag-aayos sa mga estante. Hindi na ako nakapagsalita hanggang sa noong umalis si Mang Fred. Sa loob-loob ko, iniisip ko kung paano naka-food poison ang keso namin. Hindi kami basta-basta naglalagay ng produkto sa mesa. Lahat ng palaman ay may dasal at ginagabayan sa paggawa. Hindi kami nagpapabaya. Biglang sinabi ni Tita Ninita na kung nakita ko raw ba yung salaginto na palipad-lipad sa kusina nang nagdaang araw habang gumagawa siya ng peanut butter. Hindi ka ako. Ang sabi naman ni tita ay nagbababala raw yun sa kanya. Kapag may ganoon ay may paparating na kalaban. Nangilabot ako at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti lang si tita at sinabing alam daw niya na nararamdaman ko rin na may paparating na hindi maganda. At doon ko napag-isip-isip na yun ang dahilan ng pagsama ng pakiramdam ko. Kinabukasan ay dumating yung mga taga-sanitation department ng munisipyo. Mga naka-uniforme. May bitbit na clipboard at face mask kahit na ang bango-bango ng pwesto namin dahil sa mga langis na gawa sa bulaklak na paninda rin namin. Sinilip nila at sinulat ang kung ano-anong obserbasyon. May bumubulong sa akin na butas lang talaga ang hinahanap nila sa amin. "Marumi ang paligid," sabi ng leader yata nila. "May natuyong mantika sa ilalim ng estante. Dikit-dikit ang produkto. Wala kayong health permit para sa pagkain. Hindi kayo dapat nagtitinda ng ganun dito, di ba?" Hindi naman mantika ang nakita nilang nakadikit sa mga estante, kundi mga langis nga ng bulaklak. Pero walang kibong tinanggal ni tita ang mga palaman sa mesa. Parang sasabog noon ang dibdib ko.
Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil na rin sa hiya. Pinanunood kasi kami ng ibang tagapalengke. Kalmado pa rin si tita at humingi ng paumanhin sa mga taga-sanitation. Nung makaalis ang mga yon, ay isa-isang lumapit sa amin ng ibang mga tindera at nag-usisa. Sino raw ang nagreklamo? Baka naiinggit lang daw sa mga benta namin at produkto. Hindi naman nagtagal at umalis din ang mga ito para asikasuhin ang kani-kanilang pwesto. Nung mapagsulo kami, ay napabuntong hininga si tita at saka tumawa. Mahina lang at may halong pang-aasar. Sabi niya ay ilang araw na ang nakakaraan ay may dumaang ahas sa bahay namin. Sabi raw noon ay may susubok sa amin. Hindi nga lang nito sinabi kung ano, kaya hindi inaasahan ni tita na si Joanna pala na pamangkin ni Mayor. Hindi ko na lang binanggit na nakita ko rin ang tinutukoy niyang ahas dahil na rin sinabihan ako noon na huwag mag-iingay. Sa halip ay tinanong ko si tita kung may balak ba siyang gumanti kay Joanna. Sabi ni tita ay maghintay lang kami. At nang gabing yun, hindi ko alam kung saan ang galing ang isang boses na parang bumulong sa tenga ko. At ang sabi, "Hindi pa ito ang dulo. Maghanda kayo." Sa takot ko sa pahiwatig ng boses na yon at sa boses na rin mismo na bigla ko na lang narinig, ay ginising ko talaga si tita. Sinabi ko sa kanya ang narinig ko at napangiti siya. Sabi ni tita, mukhang nagpaparamdam na ang gabay ko. Sa ibang araw daw ay tuturuan niya akong makipag-usap dito. Pero pansamantala raw ay paghandaan muna namin kung ano ang tinutukoy ng aking gabay sa kanyang babala. At ayun nga, may 2 araw yata ang nagdaan pagkatapos kaming puntahan ng sanitation ay heto at may panibagong peste na naman na pinadala si Joanna. Di umano ay hindi lang pala si Joanna ang nagrereklamo sa aming mga palaman. 2 pa raw ang nagkasakit matapos kumain ng tinda naming kesong puti. Lahat sila di umano nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagkahilo. Pero si Joanna raw ang pinakagrabe. Naka-confine pa nga raw na dextrose dahil dehydrated. Napapailing na lang si tita sa mga nalalaman niya. Alam niya kasi na puro kasinungalingan ang pinakakalat ni na Joanna. Ito nga raw kasi ang tinutukoy ng gabay niya at gayon din ang aking gabay na boses pa lang ang naririnig ko. Nung tanghali ring yon, may dumating na sulat mula sa munisipyo. Sabi roon ay pinasasara ang pwesto namin sa palengke habang sinasagawa ang investigasyon sa aming produkto. Ayokong sumunod. Nangingilo ako noon sa galit. Gusto kong magsisigaw at muramurahin si Joanna pero hindi ko magawa. Para akong sasabog sa galit pero may pumipigil sa akin. Naiiyak ako sa sobrang emosyon na hindi ko mailabas. Hanggang sa sabi ni tita ay huminga raw ako ng malalim. Nung sumunod ako ay kumalma ang dibdib ko. Napatingin na lang ako kay tita dahil siya pala ang pumipigil sa pagsabog ng galit ko. Hindi ko pa alam noon pero ang tawag sa ginagawa niya ay palipad hangin. Pero mababaw lang na klase ang ginawa niya sa akin para lang makontrol ang galit ko. Bandang huli ay sinunod namin ang utos ng munisipyo kahit mabigat. Habang tinitignan ko ang seryosong mukha ni tita ay nag-aalpas na naman ang galit ko. May naririnig na naman akong boses at ang sabi, "Gaganti tayo. Igaganti ko kayo." Natuwa ako sa narinig ko pero naalarma rin. Kaya sinabi ko yon kay tita. Ang sabi lang ni tita ay maghintay pa kami. Hindi raw kami pwedeng magpadalos-dalos. Makakaraos din daw kami. Pero taliwas sa sinabi ni tita ang nangyari kinabukasan. Tinawagan na kami ng abogado mula sa munisipyo. Kakasuhan at pagmumultahin na raw ni na Joanna at 2 pang sumakit din daw ang tiyan si tita. Naka-speaker ang tawag kaya dinig ko ang mga sinasabi ng nasa kabilang linya. Pareho kaming natigilan ni tita. Parang nabigla rin siya sa narinig at sa kasunod na alok ng abogado.
Hindi raw matutuloy ang kaso kung voluntaryong isusuko ni tita ang pwesto sa palengke at hindi na muling magtitinda ng anumang uri ng pagkain o handicrafts. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Si tita naman, for the first time ay nakita kong galit na galit ang itsura. Namumula yung mukha niya at nanginginig ang mga kamay. Hindi pa siya nakakasagot ay may sinabi muli yung abogado. Alam niyo po, mahirap kalabanin ng mga malalaking pangalan. Pamangkin na ni Mayor ang sangkot dito. Alam niyo naman po sigurong malabong pabayaan ni Mayor si Ma'am Joanna. Kung susunod kayo sa alok, wala nang gulo. Akala ko magmamatigas si tita, pero hindi. Pumayag na lang siya sa alok ng abogado. Sinuko niya yung ilang dekadang pwesto sa palengke. Hindi na niya pinag-isipan ang sagot, kaya napasigaw ako. Pero tinignan lang ako ni tita. Natameme na ako. Ginamitan na naman ako ng palipad hangin niya. Kinagabihan ay nakita ko si tita na sinusulat ang pangalan ni Joanna sa isang papel. Kasama noon ay mga letra ng sinaunang alpabeto. Hindi Filipino, hindi Latin. Hawig sa baybayin, pero iba pa rin. Isa-isa niyang binigkas ang mga titik habang inaapuya ng isang puti at isang itim na kandila. Nung matapos ay tsaka ako tinignan ni tita. Malungkot ang mukha niya. Sabi niya ay ginawa lang dahilan ng kesong puti namin para mapalayas kami sa pwesto. Napakaganda kasi ng daloy ng negosyo namin at iniisip ng marami na dahil yun sa maganda ang lugar na kinapupwestuhan namin. Kumbaga tumbok ang swerte. At yun ang gustong makuha ni Joanna na nagbabalak din palang magbenta ng mga produktong kagaya ng sa amin. Doon ako napaiyak. Napag-initan lang kami dahil sa maganda naming negosyo. Napakarumi ng ginawa nila sa amin. Palibhasa kami ay maliliit na tao lang. Tinanong ko si tita Ninita kung ano ang gagawin namin. Sabi niya ay suwerte ang habol nila sa amin at yun ang tatanggalin namin sa kanila. Marami sa mga kasamahan naming tindero at tindera sa palengke ay nagulat sa nangyari. Halos lahat ay sa amin pumapanig at sabi nila sadyang ginamit lamang ni Joanna ang kapangyarihan ng tiyuhin niyang mayor para maagaw ang pwesto namin. May nagpayo sa amin na ituloy ang paggawa ng peanut butter at kesong puti. Aangkatin daw nila sa amin at sila ang magbebenta para makatulong sa amin. Pero hindi sumang-ayon si tita. Baka raw madamay pa ang ibang tao sa panggigipit sa amin ni Joanna. Tinanggap namin ang kasunduang hindi na kami maaaring magtinda sa palengke, magpapalaman o handicrafts. Maaari pa rin naman daw kaming humanap ng ibang pwesto pero iibahin na namin ang aming paninda. Natawa na lang kami ni tita. Halatang halata ang motibo ni Joanna. Napakawalang puso niya. Halos tinanggalan niya kami ng kabuhayan para lang masunod ang gusto niya. Sinong matinong tao ang mang-aapak ng kapwa ng ganoon katindi kahit na wala namang atraso sa kanya? Mabuti na lang at may konti pang ipon si tita. Nagtayo siya ng maliit na tindahan sa harap ng bahay. Sari-sari store na may kasamang ihaw-ihaw at lutong ulam. At syempre pa, sa bawat tusok ng isaw, barbecue at mga ulam, may dagdag si tita. Mga orasyon na pampalapit ng customer. Sa mata ng iba, pinili ni tita ang katahimikan. Pero sa likod ng katahimikang yun ay may binabalak siya. Isang buwan makaraan kaming paalisin sa pwesto namin ay si Joanna na nga ang naroon. Nagtitinda ng mga alahas at dekorasyon na siya di umano ang may gawa. Ginaya talaga yung produkto namin. Nauurat pa rin ako hanggang ngayon kapag naaalala ko. Pero mas urat ako noon dahil halos araw-araw kong kinukulit si tita kung kailan ba siya gaganti. Kako ay turuan na lang niya akong makausap ang gabay ko at uutusan ko itong iganti kami. Tatawa lang si tita at ang sasabihin ay maghintay lang kami. At halos kalahating taon ang hinintay ko bago makita ang resulta
ng mga pangalan ni Joanna sa garapon sa madilim na sulok ng bahay namin. Una sa dating pwesto namin na ngayoy pagmamay-ari na ni Joanna. Nilalangaw raw ang mga produkto nito at walang bumibili. Hindi gaya namin noon na araw-araw ay nakakakota. Si Joanna raw ay tinanggal na ang kaisa-isa nitong tindera dahil kulang pa sa arawang sahod nito ang benta. Nagpapabuy one take one ng araw ang mahadera pero wala pa ring bumibili. Pangalawa, kahit wala naman siyang tindang pagkain ay may mga langgam parate na nakalinya sa kung saan saang bahagi ng tindahan niya. Minsan nga raw ay may customer na kinagat ng mga langgam kaya nagmamadali itong umalis. Nagkandaiyak na raw si Joanna dahil kaisa-isang customer na nga lang ay umalis pa dahil sa mga langgam. At panghuli, yung ilang bumili sa kanya ay binabalik ang kanyang produkto dahil kabilis daw masira. Ang akala ko ay rurok na yon ang pagpaparusa ni tita kay Joanna. Pero nakita ko na hindi siya tumitigil sa pagriritual tuwing alas 6 ng gabi. Hindi na ako nakatiis kaya tinanong ko na siya kung ano pa ang balak niya laban kay Joanna. Sabi ni tita, sinabihan siya ng kanyang gabay na makakahalata sina Joanna na may ginagawa siya laban sa mga ito kung itututok lang niya rito ang parusa. Kaya ang ginawa ni tita ay sisinupin niya pabalik lahat ng swerte na naibahagi niya sa buong palengke. Noon ko lang nalaman na hindi lang pala ang pwesto namin ang nilagyan ni tita ng gayuma. Noon pa raw si Lola ang nagtitinda roon ay nababahagian din ng gayuma ang iba pang pwesto. Pero para hindi maghinala sina Joanna na hindi normal ang kamalasan niya ay aalisin niya na lahat ng bakas ng gayuma. Nakakalungkot para sa mga mababait naming kapwa tindera pero malalagay kami sa alanganin kung paiiralin ni tita ang awa sa kanila. Ilang araw at buwan pa, sunod-sunod na humina ang benta ng iba pang pwesto. Kahit anong klase ng produkto ang binibenta ay talagang mahina ang pasok ng pera. Hanggang sa ilang pwesto na ang nagsara. Namangha ako sa lawak at tindi ng kakayahan ni tita. Kaya pala sabi niya ay ayaw niya na may kaaway. Kaya pala lagi siyang kalmado at hindi nagagalit. Ganoon pala ang kaya niyang gawin kapag nasagad ang PC niya. At hindi pa rin siya tumitigil. Tuwing gabi naririnig ko ang mga pag-ungol sa hangin. May mga aninong dumaraan sa harap ng bahay. May mga kakaibang insekto na pumapasok at dumadapo malapit kay tita. At ang gabay ko naman ay parabang unti-unti na ring nagpapakita. Nararamdaman kong may mga matang nakamasid sa akin mula sa mga puno sa labas. Hindi ko naman maramdaman na ito ay masama, pero hindi rin mapayapa. Pagpasok ng 2020 ay naging maugong ang lockdown dahil sa COVID. Wala nang kinalaman ng parusa ni tita sa pagsasara ng mga tindahan ng mga panahon na yan. Pero tawa siya ng tawa dahil no choice si Joanna kundi tuluyan nang ang bitawan ng pwesto niyang inagaw sa amin dahil hindi naman necessity ang paninda niya. Samantalang ang tinda namin ay patuloy na tumatakbo dahil nasa maliit na barangay lang naman kami at pangunahing pangangailangan ng mga produkto namin. Sabi nga ni tita, kahit daw pala wala siyang gawin ay magsasara ang tindahan ni Joanna. Parang blessing in disguise pa raw ang pagkamkam niya ng pwesto namin dahil kahit papano ay hindi na gaanong mabigat sa amin ang pagdating ng lockdown. Pero syempre, galit pa rin kami ni tita sa kanya. Nananahimik kasi kami ay pinerwisyo niya kami. Kaya naman kahit nasa bahay na lang nila si Joanna ay pinarurusahan pa rin siya ni tita. Nanonood lang ako sa mga ginagawa ni tita at parang naging ginipig ni tita si Joanna para ipakita sa akin ang resulta ng mga orasyon. Isang gabi ng lockdown, maagang magpahinga ang mga tao dahil na rin sa mga gumagalang tanod na nagpapatupad ng curfew. Dahil doon ay walang makakapansin sa usok na lumalabas mula sa kusina. Naglagay kasi ng palayok sa sahig si tita. Nagsiga siya ng uling sa loob ng palayok. Nang magbaga yun ay
pinudburan niya ng asin. Naglagiti ka ng mga baga at lumakas ang usok. Nagluluop daw siya para pangontra sa masasamang espiritu na maaari niyang matawag sa gagawin niyang ritual. Pagkatapos niyang magdasal ay may nilabas siyang puting panyo na nakatupi. Binuksan niya ito sa harap ko at pinakita sa akin ang ilang piraso ng buhok. Kay Joanna raw yon. Kung paano niya nakuha ay wala akong ideya. May isang malapad na platong plastik na kinuha si tita sa ilalim ng lababo. May nakalagay roon na tuyong dumi ng aso, iba't ibang kulay ng kandila at isang piraso ng papel na may nakasulat sa wikang hindi ko nabasa. Nilagay niya ang lahat ng iyon sa isang garapon na naglalaman ng kalahating langis ng nyog at saka pinatong sa ibabaw ng uling sa loob ng palayok. Nang kumulo ang langis ay lumabas ang amoy ng nasusunog na laman. Kahit walang karne, napahipo ako sa batok ko dahil nagtayuan ang mga balahibo ko at nakaramdam ako ng presensya sa likuran ko. Ngumiti si tita sa direksyon ko pero nakatingala siya sa likuran ko. Titignan ko rin sana ang likuran ko pero pinigilan ako ni tita. Hindi pa raw ako handa. Baka raw matakot ako. Lalo nga tuloy akong natakot at napapikit na lang. Sabi ni tita ay walang makakahalata na siya ang may kagagawan ng mga mangyayari kay Joanna sa susunod na mga araw. Sa loob ng 7 gabi ay naririnig kong may kausap si tita sa kwarto niya pero hindi ko maunawaan kung ano ang sinasabi niya. Kapag nangyayari yun ay maririnig ko naman ang boses ng gabay ko na nagsasabing huwag akong matakot dahil balang araw ay ako ang susunod sa mga yapak ni tita. Makaraan ng ilang buwan ay nabalitaan namin na ginamit na naman ni Joanna ang impluensya ng tiyuhin niya. Pumunta ito ng Maynila kahit hindi pa nagluluwag ang quarantine. Ang sabi ay magpapacheck up ito sa psychiatrist dahil nilalamon ng depression. Kung ano-anong negatibong bagay na raw ang naiisip nito kaya kailangan na ng tulong ng espesyalista. Si tita pangiti-ngiti lang pero malinaw na siya ang may kagagawan ng mga nangyayari kay Joanna. Yun ang sinasabi niya na walang makakahalata ng kanyang ginawa. Akala raw ng mga kaanak ni Joanna ay imahinasyon lang lahat nito. Ang mga nakikita niyang tao na palakad-lakad sa kwarto niya, ang mga kaluskus at sutsut sa madaling araw. Pero lahat ng yun ay sugo ni tita para paglaruan ng isipan ni Joanna. Nung sa wakas ay medyo nagluwag-luwag na ang mga quarantine protocol, ay napabalita na i-demolish na ang palengke para itayo ang bago at mas pinagandang pamilihan. Inalok kami ng pwesto roon pero tumanggi si tita. Sa bahay na lang daw kami magtitinda dahil baka raw may mainggit na naman sa pwesto namin. Tapos gawan na naman kami ng issue. Hindi nakakibo yung opisyal ng palengke sa sagot ni tita. Sa pag-demolish ng lumang palengke, tuluyan nang nawala roon yung bakas ng aming lumang pwesto. Ang sabi, priority daw na mabigyan ng pwesto sa bagong palengke yung mga dati nang nagtitinda. Akala namin ni tita ay sinabihan kami dahil dati na nga kaming may pwesto roon. Pero sabi ng mga kakilala naming tindero at tindera, kaya raw kami ino-offeran muli ng pwesto dahil hindi na babalik sa pagtitinda si Joanna matapos malugi. Kami raw ay ilang dekada ang tinagal sa pwesto at stable ang benta. Kaya tsak na makapaghuhulog ng arawang buwis na 15 pesos. Nakakatawa nga, kahit pala 15 pesos ay hindi makapaghulog si Joanna. Habang unti-unting naitatayo ang bagong palengke, ay naalala kong itanong kay tita kung magbabalik pa ba ang swerte sa mga nagtitinda roon. Oo raw, masisipag daw ang mga tindero-tindera sa palengke. At isa pa ay nag-iisa naman ang palengke namin. Kaya mamimili at mamimili roon ng mga tao. At kung sakali man daw na magbalik pa si Joanna para magtinda, pababayaan na niya. Sapat na raw para sa kanya ang dinanas nitong kahihiyan at hirap.
Pero hanggang sa mga oras ngang ito ay hindi na nagtinda pa sa bagong palengke si Joanna. Ni hindi na nga nagpakita rito sa amin. Ang sabi-sabi ay nagkaroon ito ng schizophrenia. Panghabang buhay na kondisyon daw yun, kaya mahirap nang pabayaang nag-iisa si Bruja. Kasalanan naman niya kung bakit siya nagkakaganoon. Mali siya ng binangga. Nananahimik kami ni tita sa pwesto namin. Katagal-tagal na ng tindahang yun doon. Tapos dahil lang sa pagkainggitera niya, siniraan pa niya ang paninda namin para maagaw yung pwesto. Sa kabilang banda ay may ugnayan na kami ng aking gabay. Hindi ko na lang palalawigin pa ang kwento tungkol doon. Pero sa ngayon ay may konti na akong kaalaman sa panggagamot at pamamarusa. Nagsisimula pa lang ako sa practice at bala ko sana kapag mahusay na ako ay gamitin ito para mapakinabangan din ng ibang tao. Hindi gaya ni tita na inililihim ang kakayahan niya at ginagamit sa negosyo. At speaking of negosyo, nagbebenta na uli kami ng handicrafts pero online na. Ayos naman ang negosyo. Stable pa rin ang pamumuhay namin. Isang araw ay bigla na lang sinabi sa akin ni tita na kumontak na sa kanya si nanay at nagtatanong kung maaari niya akong bisitahin. Bagamat hindi ko namimiss ang nanay ko ay may kagustuhan pa rin akong makita siya. Nalaman kong kaya pala hindi na nakabalik noon si nanay ay dahil napatay niya ang tatay ko. Nakulong siya ng 20 taon at kalalabas lang niya nitong 2023. Sabi ni tita ay matagal na niyang alam ang nangyari kay nanay dahil sa mga gabay niya. Pinoprotektahan nila sa kulungan si nanay. Hindi lang niya sinabi sa akin dahil hindi niya alam ang magiging reaksyon ko. Okay lang naman sa akin ang lahat. Sa ngayon ay nagkita na nga kami ng totoong ina at kasama na uli siya ni tita sa pagpapatakbo ng negosyo. Ako naman ay nagtatrabaho sa opisina sa bayan. Minsan kapag namimili kami sa bagong palengke, may mga pagkakataon na napapalingon kami sa kung saan saang direksyon dahil sa mga sutsut at pagpapakita ng kung ano-anong nilalang sa sulok ng aming mga mata. Pero normal na lang naman yun sa mga matataong lugar. Ang mahalaga sa amin ngayon ay payapa na ang aming pamumuhay at naparusahan na ni tita ang umagrabyado sa amin. Itago niyo po ako sa pangalang Bobby. Hindi ko rin alam kung paano ko ito sisimulan. Ang daming nangyari at lahat ng yon ay bago sa akin. Kasalanan ko ba ang mga nangyari? Siguro. Kung ako ang tatanungin kung saan nagsimula ang lahat, malamang ay noong namatay si Papa. Bale, 3 na lang kami sa pamilya. Ako, si Ate Yana at ang papa ko na nagsilbing ama at ina sa aming dalawa ni ate. Namatay si mama noong ipinanganak ako. Kasalanan daw ng nag-deliver na doktor, sabi ni Papa. Lumaki kami ni Ate Yana na walang inang nag-aalaga sa amin. Ginawa naman lahat ni Papa para hindi namin maramdaman ang kawalan ni Mama. Pero syempre, busy rin siya sa maraming bagay. Taxi driver si Papa. Doble kayod siya kasi 2 kaming pinapaaral niya. Buti nga noong gumraduate si ate ay nakahanap na rin siya ng trabaho. Medyo gumaan na rin yung responsibilidad ni Papa sa amin. Sabi nga ni ate, tumigil na siyang magtrabaho pero makulit si Papa. Gusto niya raw makaipon para na rin kapag nakapag-asawa na raw ako at si ate, may sarili rin siyang pera at hindi na aasa sa aming dalawa. Nakakalungkot lang kasi dahil sa kagustuhan ni Papa na makaipon, namatay siya. Nasa klase ako nun. Patapos na yung last subject nung may tumawag sa number ko. Si ate. Umiiyak. Noon pa lang nahulaan ko na may masamang nangyari. Agad akong nagpaalam sa professor. Sumakay ako ng jeep at dumiretso sa ospital kung nasaan si Papa. Sabi ni ate, bumunggo raw sa poste yung taxi na minamaneho ni Papa. Inatake raw siya sa puso at kritikal ang kondisyon. 3 araw lang ang lumipas
Dineklara ng doktor na patay na si Papa. Gumuho ang mundo ko nang marinig ko yon. Kahit si ate, nakita ko na bumagsak sa sahig habang umiiyak. Dapat ako ang nagko-comfort sa kanya. Pero kahit ako rin ay hindi makagalaw nang marinig yung balita. Pagkatapos ng libing ni Papa, dinapuan ako ng matinding depresyon. Malakas si ate. Nagawa pa rin niyang makabalik sa normal niyang buhay. Kahit alam kong sobra rin ang nararamdaman niyang lungkot. Pero ako, nawalan na ng gana sa lahat. Hindi na ako pumasok sa pag-aaral. Nagkulong na lang ako sa kwarto at nag-computer buong maghapon. Araw-araw ay ganoon ang cycle ng buhay ko. Gigising, laro, kakain kung may pagkain na inihain si ate, tapos matutulog uli. Akala ko pagagalitan ako ni ate, pero sabi niya lagi sa akin na kung gusto ko raw ng kausap ay pwede ko siyang kausapin. Hahayaan lang daw niya muna ako na magluksa sa kung paanong paraan ang gusto ko. Isang gabi naisip ko na lang na maglakad-lakad sa labas ng bahay namin. Pumunta ako kung saan-saan lang. Siguro dahil gusto ko ng espasyo kung saan ako makakapag-isip ng maayos. Walang anumang distraction tulad ng cellphone o computer. At dahil sa paglalakad kong yun, nadiskubre ko ang tungkol sa lumang palengke na nasa dulo ng barangay namin. Matagal ko nang alam na may lumang palengke sa parting yun ng aming barangay. 2 palapag siya na abandonadong building. Ang sabi ng mga tao sa amin, dati raw masaganang palengke ang lugar na yon. Kaso sa hindi malamang dahilan, bigla na lang nagsialisan yung mga nagtitinda roon. At kalaunan nga ay naging abandonado na. Kahit mga tambay o mga pasaway na bata, takot sa lugar na yon. Walang pumupunta doon kahit umaga. May mga kakaibang karanasan daw kasi silang ayaw nilang ikwento. Habang naglalakad at nag-iisip ng kung ano-ano, namalayan ko na lang ang sarili ko na naglalakad papunta sa dulo ng barangay kung nasaan yung palengke. Nagulat ako kasi pagdating ko doon ay may ilaw sa loob ng abandonadong building. Nakita ko rin na may mga taong nasa loob ng palengke. Nagdalawang isip ako. Titignan ko ba kung anong nandoon o hahayaan ko na lang? Uuwi at matutulog na lang ako. Nanaig yung kuryosidad ko. Mabagal akong naglakad papunta sa palengke. Madilim sa unang palapag ng building, pero kita ko na may mga tao na nakatambay sa dilim. Nakatayo sa sulok at nagmamasid. Naglakad ako sa hagdan at umakyat. Naamoy ko agad yung napakalansang amoy na noon ko lang naamoy sa buong buhay ko. Kahit sa mga palengke kung saan nakakalat yung mga lamang loob ng isda ay hindi ganoon kalansa ang amoy. Parang napunta ako sa ibang mundo nung makita yung kung anong nasa second floor. Lahat ng tao dun may talukbong o kaya maskara sa muka para hindi makita ang tunay nilang pagkatao. May lumapit sa akin na lalaki. Tanong niya, baguhan daw ba ako sa palengke? Tumango ako. Binigay niya sa akin yung isang face mask at saka umalis. Kakaiba yung mga tinda sa bawat stall. Merong mga kwintas na may mga simbolo na noon ko lang nakita. Merong mga hayop sa loob ng hawla. Mga ibon at aso na alam kong hindi normal. Pero ang pinagmumulan ng amoy na malansa ay nasa dulo ng lumang palengke. Nandoon yung mga pagkaing tinitinda. Yung mga pagkain na nakabalot sa dahon ng saging. Lumapit ako doon at tinignan kung meron ba akong magugustuhan sa mga nakahain. Tinuro ko yung isa at tinanong kung magkano. Matagal akong tinitigan ng tindera. Para bang hindi niya alam kung seryoso ako o nagbibiro. Sabi niya 100 ang isa. Sa lahat ng pagkain nandoon, yun lang ang alam kong hindi gaanong malansa ang amoy. Anong klaseng pagkain yan? Tanong ko. Titig ulit bago sumagot. Sabi niya karne. Kumuha ako ng 100 sa bulsa at binigay sa tindera. Binalot niya sa plastic yung karne at binigay sa akin. Sa puntong yun, naglakad na ako pa uwi. Kaso lang habang naglalakad
Amoy na amoy ko yung aroma ng lutong karne na binili ko. Hindi ko maipaliwanag yung amoy niya. Basta habang tumatagal ay nakakaramdam ako ng gutom. Natatakam na ako. Yun bang gusto ko nang makauwi agad para malasahan ko na kung ano man yung pagkain na yon. Sa totoo lang po ng mga oras na ito, parang wala na ako sa sarili. Para nang may kumukontrol sa mga kilos ko. Kumbaga sumasabay na lang ako sa kung ano mang ginagawa ng katawan ko. Nung malapit na ako sa bahay, tumakbo na ako. Dumiretso sa kusina at nilagay sa plato yung karne. Tinanggal ko yung dahon ng saging. Tumambad sa akin yung mapulang-mapulang karne na sobrang sarap tignan. Naglalaway na ako habang nakatitig pa lang. Hindi na ako kumuha ng kutsara at tinidor. Dinampot ko yung buong karne. Kumalat pa yung katas nito sa mesa. Tsaka ako kumagat. Sumabog sa bibig ko yung lasa. Malinamnam yung bawat nguya ko ng karne. Ang lambot niya rin. Halatang pinakuluan talaga para lumabas ang lahat ng katas. At lumambot. Natutunaw sa bibig ko yung karne na yon. Para akong lumulutang. Hindi ko na malayan. Pagtingin ko, ubos na yung karne. Busog na busog ako. Nagkalat sa mesa at sahig yung katas nung kinain ko. Nung malinis ko yung ginawa kong kalat sa kusina at ang sarili ko na rin, nahiga ako sa kama at matutulog na sana. Pero hindi mawala-wala sa utak ko yung lasa ng karne. Hindi ko alam kung baboy ba yun o baka. Basta gusto ko ulit siyang matikman. Kaya naisip ko, babalik ako doon sa lumang palengke sa susunod na gabi. 2:00 na nang makatulog ako. Kinabukasan ginising ako ni ate. Naghanda na raw siya ng agahan sa mesa. Kumain na lang daw ako. Tapos nag-iwan siya ng pera para pananghalian ko. Madalas ang ginagawa ko, hindi ko kinakain yung agahan. Yun na yung nire-reserba ko para sa pananghalian. Tapos yung pera gagastusin ko sa alak o kaya chichirya. Pero yung umaga na yun, nakaramdam ako ng matinding gutom na noon ko lang naramdaman. Sardinas at itlog yung ulam. Kumuha ako ng kanin at naupo sa mesa. Sinubo ko yung itlog na may kanin. Nginuya ko. Pero dinura ko sa lababo lahat ng kinain ko. Walang lasa. Para akong kumakain ng buhangin. Hindi yun ang gusto kong kainin. Naglalaway na naman ako. Hinanap ko sa basurahan yung plastic na pinaglagyan ko ng binili kong karne nung gabi. May tira pa rin yung sabaw. At dinilaan ko ito ng dinilaan hanggang sa maubos. Lahat ng lasa nandoon sa plastic na yon. May kakaibang nangyayari sa akin. Alam ko, iniba ng karne na yon ang panlasa ko. Wala akong ibang gustong kainin kundi yung karneng nakabalot sa dahon ng saging. Bumalik ako sa loob ng kwarto. Pilit kong nililibang yung sarili ko sa mga computer games. Pero hindi pa rin ako mapakali. Gutom na ako. Hindi ako nananghalian kasi alam ko na wala rin naman akong malalasahan. Buong maghapon akong nasa loob ng kwarto. Hindi mapirme sa isang pwesto lang. Pinilit kong matulog pero wala talaga. Ilang beses pumasok sa utak ko na puntahan yung lumang palengke. Pero alam kong wala pang kahit na sino ang nandoon. Para bang alam ko na nagbubukas sila tuwing hating gabi lang. Magsasayang lang ako ng oras at pagod. Kaya sa kwarto ko na lang ako naghintay. Yun ang pinakamahabang paghihintay na ginawa ko sa buong buhay ko. Kulang na lang ay kainin ko yung sarili kong dila para maibsan ang gutom sa katawan ko. Nagset ako ng alarm. 11:00 ng gabi. Para alam ko kung kailan ako pwedeng pumunta sa lumang palengke na yun. 7:00 ng gabi dumating si ate. Tinawag niya ako at ang sabi sabay na raw kaming kumain. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makita yung itsura ko. Para raw akong bangkay. Lubog ang panga at halos lumuwa na ang mata. Sabi ko kay ate, hindi ako kakain kasi may pupuntahan akong kainan. Palusot ko, birthday ng isang kaibigan. Doon na lang ako kakain.
Natuwa naman si ate kasi bumabalik na raw ako sa dati. Lumalabas-labas na raw uli ako. Nginitian ko siya at bumalik ako sa paghihintay. Nung sa wakas ay tumunog yung alarm. Lumabas na ako ng bahay. Tulog na si ate ng ganoong oras. Natuto na ako. Nakasuot na rin ako ng hood at face mask para itago yung katauhan ko tulad ng mga tao na nandoon. Pagdating ko sa lumang palengke, dumiretso agad ako doon sa nagtitinda ng karneng nakabalot sa dahon ng saging. Nakilala ako ng tindera. Bumalik daw ako. Tapos tumawa siya. 3 piraso ang binili ko. Tsaka ako umalis agad at umuwi. Binuksan ko agad yung isa at nilagay sa ref yung 2 pa. Sa isang iglap ay naubos ko agad yung karne. Sarap na sarap pa rin ako. Kung pwede nga lang ay kainin ko na rin yung 2 nilagay ko sa ref. Pero hindi pwede. Magugutom uli ako kinabukasan. At kapag nangyari yun sa akin ay baka tuluyan akong mabaliw. Nung makabalik ako sa kwarto, kalmado na uli ako. Nahiga ako at mahimbing na nakatulog. Mas tumindi ang gutom ko sa mga sumunod na araw. Hindi na tinatanggap ng katawan ko yung isang karne sa isang kainan lang. Dapat ay 2 o 3. Napagastos ako ng sobra. May konting ipon ako at binibigyan din naman ako ni ate ng pera. Pero kulang pa rin yun. Nakaka200 o 300 ako bawat kain. Agahan, tanghali at gabi. Halos 1,000 rin bawat araw. Umabot ako sa punto na may nautangan akong kabarkada. Hindi na ako kumakain ng niluto ni ate. Para hindi niya mapansin ay tinatapon ko sa kanal yung kanin at ulam na kunwari ay kinain ko. Para naman hindi siya magtaka kung bakit hindi nababawasan yung ulam at kanin na nasa mesa. Hindi ko makontrol ang sarili ko. May kung ano sa karne na yon na dahilan kung bakit binabalik-balikan ng panlasa ko ang pagkain na tinda sa lumang palengke. Matapos ang 2 linggo ng pagkain ng karne na yon, tsaka ko napansin na nag-iiba na rin ang itsura ko. Yung mga ngipin ko tuwing titignan ko sa salamin, mas nagiging mas matatalas sila at mas madali na para sa akin na kumain ng karne. Dumadami yung buhok ko sa katawan, sa ari, sa kamay, binti, dibdib. Hindi ko alam kung bakit. At saka tumalas na rin yung pang-amoy ko. Pababa pa lang si ate ng tricycle, alam ko na agad na siya yung papasok sa bahay. Mas lalo akong nagkulong. Lumalabas lang ako sa gabi tuwing kailangang pumunta sa lumang palengke para bumili ng makakain. Dumaan ang mga araw. Hindi ko na makilala yung sarili ko. May buhok na ako sa muka at sa kamay. Yung pangil ko halos umusli na sa mga ngipin ko. Yung kuko sobrang kapal. Hindi madala ng nail cutter o gunting na malaki. Una pang nasisira yung nail cutter kaysa sa kuko. Kahit yung pisikal kong lakas, nagbago na rin. Pansin ko na tumaas ang talon ko. Mas lumakas ako at naging mas sensitibo sa mga bagay-bagay sa paligid. Kapag may dumaraang daga sa labas ng bahay, napapansin ko ito agad kahit hindi tinitignan. Takot na ako nung mga araw na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Isa lang ang naisip ko, ang aminin kay ate ang nangyari. Siyempre nagulat siya nang makita ako. Lagi kasi akong naka-hoodie sa loob ng bahay, kaya hindi niya napansin yung pagbabago sa itsura ko. Pero nung makita niya yung balahibo sa katawan ko, muntik na siyang mapatili. Akala niya raw ay ibang tao ako. Kinuwento ko kay ate ang tungkol sa lumang palengke at sa karne na binili at kinain ko galing doon. Nakinig siya sa akin. Sinabi ko na naadik ako sa lasa. Hanggang sa makita ko na lang ang sarili na nagbabago ang anyo. May narinig na raw si ate na kwento katulad ng nangyari sa akin. Pinakain din daw ito ng misteryosong karne at kalaunan ay unti-unting naging aswang. Muntik nang mahulog ang puso ko sa lupa nang marinig ko yun. Aswang. Isa na akong aswang. Napag-usapan namin na magtatawag siya ng albularyo
at ipapagamot ako sa mga ito. Niyakap ako ni ate at nagpasalamat ako sa suporta niya sa akin, na kahit nagbagong anyo na ako ay mahal niya pa rin ako bilang isang kapatid. Nahirapan si ate na maghanap ng albularyo na gagamot sa akin. Wala raw kasi sa mga nakakausap niya ang kayang gumamot sa kung anumang nangyari sa akin. Madalas ay mga kulam ang ginagamit ng mga albularyo. Madalang ang kaso ko na naging isang aswang matapos kumain ng karne. Ilang araw akong napagot sa bahay. Pinigilan ako ni ate na bumalik doon sa lumang palengke. Huwag na raw akong kakain ng karneng tinitinda doon. Ang ginagawa niya ay binibilhan niya ako ng karneng baboy araw-araw at yun ang niluluto niya sa akin. Naibsa naman kahit papano ang gutom ko. Pero paminsan-minsan ay nagagawa ko pa rin kainin ng mga dagang ligaw na napapadpad sa bahay o kaya pusa. Parehong hindi ko gusto ang lasa. Kaso yun lang ang paraan para matanggal ang gutom ko at makatulog ako sa gabi. 2 buwan ang lumipas pero mas lalong lumala ang kalagayan ko. Kapag tumitingin ako sa salamin ay nakikita ko ang isang halimaw. Madalas kinakabahan ako kasi hindi ko makontrol ang sarili ko. Makakakita ako ng daga sa kusina at parang mangingitim ang paningin ko. Tapos bigla na lang kagat-kagat ko na yung daga nang hindi ko alam kung anong nangyari. Naisip ko, paano kung umabot sa punto na hindi na lang daga o pusa ang hanapin ko? Paano kung si ate naman ang masaktan ko? Siya na lang ang natitirang mahalaga sa buhay ko at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung ako mismo ang makakapanakit sa kanya. Nagpasya ako isang gabi na umalis na lang sa bahay. May malapit na kagubatan sa lugar namin. Pwede akong manirahan doon hanggang sa kung kailan ako gagaling. Siyempre pwede ko namang dalawin uli si ate. Kaso paminsan-minsan na lang. Nagdala ako ng ilang importanteng gamit sa bag. Umalis ako hating gabi kung kailan alam kong tulog na si ate. Nagulat ako sa sarili ko kasi kayang-kaya kong tumalon sa matataas na mga puno. Ang bilis ko rin tumakbo at walang kapagura ng mga kamay at binti ko. Sa unang gabi ko sa gubat, kumain ako ng maliit na hayop na saktong nakasalubong ko habang papasok ako. Hindi ko na niluto. Kaya naman ang ngipin kong kagatin ang laman nito. Kahit sobrang dilim ay madaling nakapag-adjust ang mata ko sa paligid. Hinigup ko yung dugo ng hayop at kinain ko lahat ng lamang loob, pati yung mata at utak. Yun ang pinakamasarap na parte para sa akin. Pagkatapos kumain, tumambay ako sa itaas ng malaking puno at doon na natulog. Nakakasilaw sa akin masyado yung umaga. Nasisira nito yung mga mata ko. Naghanap ako ng pwedeng matuluyan. Nakatagpo ako ng kuweba. Pagpasok ko, malamig at madilim. Saktong-sakto, pwede kong pagtaguan. Sa kuwebang yun ako natutulog sa umaga. At sa gabi naman, nasa labas ako ng gubat para maghanap ng makakain. At syempre gusto ko rin na libutin yung buong gubat para maging pamilyar ako sa bawat lugar. Madalas akong may makasalubong na ibang tao. Kapag nangyayari yun ay nakakapagtago naman agad ako. Malakas ang pandam ako kaya malayo pa alam ko na kung tao o hayop ang paparating. May isang gabi naman na kapwa ko aswang ang nakasalubong ko. Isang babae at lalaking aswang. Naabutan ko silang kumakain malapit sa ilog. Hindi nila ako pinansin. Nilingon lang. Tumango at balik ulit sa pagkain. Siguro ganoon talaga ang mga lahing yon. Tumagal din ako sa gubat na yon ng mga 1 buwan. Nasasanay na rin ako sa ganoong buhay. Matutulog, maghahanap ng pagkain, maglilibot-libot. Walang kaibahan sa kung anong buhay ko dati. Pero syempre, namimiss ko rin si ate. Pati yung ilang mga kaibigan kong alam kong nag-aalala na sa akin kasi hindi na ako nagpaparamdam. Akala ko yun na ang magiging buhay ko sa hanggang mamatay ako. Si ate pala ang magliligtas sa akin. Umaga yon. Tulog ako sa kuweba nang makaramdam ng mga yapak galing sa labas. 3 sila.
Alam ko, madalas kapag may napapadaang mga tao, nagtatago na ako sa likod ng kuweba. Karamihan sa kanila ay matatakot na sa kalagitnaan ng kuweba at syempre lalabas kasi wala nang ibang pwedeng makita sa loob kundi kadiliman. Pero kilala ko yung pumasok. Tanda ko yung amoy. Si ate. Kasama niya yung pinsan naming si Kyle. At may isa pa na hindi ako pamilyar. Sinalubong ko sila. Tumakbo agad papalapit sa akin si ate. Niyakap niya ako at naiyak siya ng sobra. Bakit daw ako naglayas? Sagot ko baka kasi masaktan ko siya. Binati ako ni Kyle. Isa palang albularyo ang kasama nila ni ate. Tinulungan daw sila nito na matuntun ako sa kagubatan at alam daw nito kung paano ako gagaling. Halos mapatalon ako nang marinig ko yon. Sumama ako sa kanila na umuwi ng bahay. Walang nagbago sa kwarto ko. Kwento ni ate, hindi raw siya sumuko na maghanap ng lunas sa nangyari sa akin. Hanggang sa nakilala raw niya yung albularyo na si Manong Lucas. Dayo lang ito sa lugar namin. May binigay sa akin si Manong Lucas. Kulay green na likido na nakalagay sa botelya. Ininom ko yun. Sobrang pait. Pampawala raw ito ng panlasa ng isang aswang. Ito raw ang dahilan kung bakit wala akong ibang nakakain kundi karne. Tatanggalin daw ito ni Manong Lucas para makakain na rin ako ng mga normal na pagkain ng isang tao. Nagsuka ako nang maubos ko yung likido sa botelya. Sabi ni Manong Lucas, isa lang daw ang makakapagpagaling sa akin. Kailangan daw naming bumalik sa lumang palengke at maghanap ng pangontra. Ang lugar daw kasi na yun, ang tanging lugar kung saan pwedeng makihalubilo ang mga tao sa mga aswang at iba pang nilalang. Doon nagaganap ang mga transaksyon na bihirang mangyari sa ibang lugar. Sigurado raw siya na doon din mahahanap ang agimat na pwedeng gumamot sa akin. Naghintay kami. 11:00 ng gabi nang gisingin ako ni ate. Oras na raw. Nagsuot kami pareho ni Manong Lucas ng hoodie. Gusto sanang sumama ni ate pero sabi ko, kaya na namin na kami lang dalawa. Sakay kami ng motor ng albularyo para raw mabilis kaming makarating sa palengke. Pag-akyat namin, dumiretso kami agad doon sa lalaking nagtitinda ng mga agimat at kung ano-ano pang alahas. Namili si Manong Lucas. Inangat niya yung isa at tinanong ang tindera. "Ngipin ng buhaya." Tumango ang tindero. "Binabad sa asupre." Tumango ulit yung tindero. Tapos pinagbayad na ako ni Manong Lucas. Nagmadali kaming bumalik sa bahay. Pinasuot niya sa akin yung agimat. Nung una kong suot yun, ang hapdi sa balat. Nasusunog yung balat ko. Sabi ni Manong Lucas, normal na reaksyon daw yun. Hayaan ko lang daw at tiisin. Sa bahay pinaghanda niya ng tubig sa malaking batya si ate. Kumukulong tubig yun. Pinaghubad ako ni Manong Lucas at sabi niya pumasok daw ako sa batya dahil bibinyagan niya ulit ako na maging tao. Naupo naman ako. Buti at kasya pa naman ako sa batsyang yun. Dinasalan ako ni Manong Lucas. Ilang beses binuhusan yung ulo ko ng mainit na tubig at sinampal-sampal. Pagkatapos noon, pinagbihis niya ako. Bago siya umalis, may pinagbilin pa siya sa akin. Tuwing 3:00 daw ng hapon, kahit nasaan man ako, kahit anong ginagawa ko, lumuhod daw ako at magdasal ng isang ama namin. Sinunod ko lahat ng utos ni Manong Lucas sa akin. Simula din noon ay nakakakain na rin ako ng normal. Hindi na ako nasisilaw sa araw at yung mga balahibo ko sa katawan nabawasan na. Tuluyan na akong gumaling at dahil yon kay ate at kay Manong Lucas. Kung meron man akong pinagkakautangan ng buhay ko, sa kanilang dalawa yon. Sa ngayon ay normal na ulit ang buhay ko. 2017 nang makapag-graduate ako sa kolehiyo. Sa ngayon, may stable na rin akong karir. Si ate bumukod na siya. Nakapangasawa siya nito lang 2022. May cute na silang anak na babae at mukhang madadagdagan pa ng isa ngayong taon.
Yung mga nangyari sa akin ay parang masamang panaginip na lang. Panaginip na ayaw ko na ulit maranasan pa kahit kailan.